guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago po tayo mag-start ng ating tarot reading, may gusto lang po akong i-share sa inyo. As always po para magkaroon po kayo ng kamalayan. Maitaas nyo po ang inyong vibration frequency. At spiritually awakened man kayo o hindi, kailangan nyo malaman talaga ang batas tungkol sa self-realization or yung sinasabing the law of self-realization. So, ano ba ang batas tungkol sa self-realization? Actually, marami po yan. Una, masasabi ko, self-discovery. Mahirap ang pamamaraan na yan. Pero, kailangan na meron kayong mataas na determinasyon sa sarili nyo. Lalo na kapag tinatahak nyo na talaga ang dark night of the soul, biglaan na lang kayo naging awaken, naging spiritually awaken. So, kailangan meron kayong self-discovery, self-awareness. Self-awareness, kailangan aware ka sa mga kinikilos mo, sinasabi mo, mga kinakain mo, mga kaganapan sa'yo everyday, mga taong na-encounter mo. And yung susunod naman is self-acceptance. Ito naman, kailangan tanggapin mo talaga kung sino ka. For example, yung itsura mo, yung lifestyle mo. Huwag kang maging fake sa sarili mo dahil lang sa meron kang gusto mong i-fit in yung sarili mo sa ibang tao, sa family mo, sa kaibigan mo, or dahil lang sa meron kang ideal na buhay or mukha, Kaya kung ano na mga ginagawa mong negatibo para lang mapasakamay mo kung ano yung sarili mong pagnanasa. So, kailangan talaga self-acceptance. Okay? And then, self-respect. Kailangan mo rin yan. Kailangan na respetuhin mo ang sarili mo, ang katawan mo. Siyempre, kailangan respetuhin mga ibang tao. Pero itong palagi kong sinasabi, mahalin nyo muna ang inyong sarili. Self-love first. Kasi kung paano nyo tatratuhin ang sarili nyo, siyempre, ganun din ay tatrato nyo sa ibang tao. Diba? Ayaw nyo tratuhin kayo ng ganito, so huwag nyo tatratuhin sa iba. So, kailangan talaga, yan ang maano natin. Sundin natin yung self-realization na yan, yung batas na yan, Yung self-discovery, self-awareness, self-acceptance, self-respect. Actually, marami pa po yan, Nandyan yung, always na sinasabi ko, self-love, self-worth, self-guided destiny, self-reliance, self-healing, syempre, Kasi papasok na kayo sa mundo ng spirituality, And self-empowerment, syempre, and self-inquiry. So, kailangan palagi ka rin magtatanong, bakit mo nararanasan to? Or who am I? Yan ang pinakaunang-una mong maitatanong talaga sa sarili mo. Dahil, let's say, ang pangalan mo is, ikaw si Miss A. Hindi ka si Miss A. Naging Miss A ka lang dahil buhay ka ngayon. Ito yung present life mo. Pero ang totoo niyan, meron ka pang past life. So, ilang beses ka ba naging Miss A? Ilang beses ba naging babae ka? Naging Miss? Before, sa past life mo, Mister ka, di ba? Or baka sa past life mo, naging hayop ka. So, yung identity mo kasi, kailangan tanungin mo rin yan. Sa sarili mo. Pag tumaas ang vibration mo, yan ang mga chance mo na ikaw mismo, makakakonect ka sa iyong sariling Akashic record. Okay? Hindi mo na kailangan mag-request ng aking serbisyo. Ikaw na mismo. Pero hindi ka makakapag-access sa iyong Akashic record as long as hindi mo na itataas ang vibration frequency mo. Kahit sabihin mo, albularyo ako, manghuhula ako. No. Ang kailangan dyan is yung vibration frequency. Kailangan mataas talaga. Okay? Dahil ang mga nagbabantay dyan ay mga kataas-taasan talaga. Okay? So, guys, move on at po tayo sa ating reading. Okay? So, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras, panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At if ever na may advice na sinasabi ang baraha, mula po yun sa higher dimension. At makakabuting, gawin nyo lang po na sanggunian. Okay? Be open mind po.
At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa. At naway mahil niyo po ang inyong mga sarili. Okay? At magkaroon kayo ng pagmamahal. Self-love first. Okay, Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin ngayon sa ating mga baraha, kung mahal ka ng person mo, kung ano ang feeling niya, nararamdaman niya para sa iyo, kung ano ba ang mensahe. Kung ano ang lalabas sa baraha, yun ang ihahatid ko sa iyong mensahe, ha, Libra? Pero unahin natin na alamin ang iyong enerhiya. Kung ano ang lumabas din sa baraha. Okay? Tumalsik. Sorry. Reaching out to spirit. Ito nga palang ginagamit ko. Ito po siya. Psychic mediumship training deck. Yan. At saka yung iba pa natin gagamitin na baraha ay psychic tarot din. Ano? Okay. Clear audience. Excuse. Clear sentience. Clear sentience. Pareho silang may parang wifi dito, ano. Divine nudges. Divine nudges. Okay. Dito, pareho silang parang may wifi dito. Tapos dito naman, pareho silang may cloud. Ano? Kaya meron tayong wings. Libra, nakakita ko na may direction ka, ano? May direction at lakas ng loob. May control ka. Kasi, syempre, nakasakay ka sa ulap, di ba? So, meaning, nakokontrol mo. So, nakakita ko sa'yo na meron kang direksyon, may control ka, may lakas ka ng loob. Malamang yung iba sa inyo, meron kayong ambisyon. Ambisyon sa buhay. At may layunin ka na nais mo talagang matupad yun. Ano man yun, hindi ko alam. Ikaw nakakaalam yan, ha? At kung ano man ang papasukin mong buhay, relasyon man, Libra, no? Tingin ko sa'yo, palagi ka namang determinado talaga. Ano? At tingin ko sa'yo, Libra, ikaw ang tipo ng tao kasi nagme-meditate ka dito, ano? Dito rin nagme-meditation ka. Pero hindi ko naman sinasabi ikaw, Libra, nagme-meditation ka. Ibig ko sabihin, kasi ang mga tao nagme-meditation, mostly, kailangan talaga niyan, self-discipline. At focus. Kaya malamang ikaw ang Libra na merong self-discipline at focus. Focus ka lang talaga sa kung ano ang ambisyon mo, gusto mo sa buhay, kung ano ba ang layunin mo, ano ba ang nais mong matamo sa isang tao, sa isang relasyon, sa sarili mong buhay. Okay? Maaaring ugali mo, masasabi ko na wala kang pakialam sa ibang tao. No time ka para sa mga chismisan, mga chismoso, chismosa, pakialamerang tao. Wala kang time sa mga ganyan. Okay? Yan ang nakakita ko sa iyong enerhiya. At nakakita ko rin sa ugali mo, ikaw ang Libra na talagang masasabi ko na straight to the point ka talaga. Pagdating sa relasyon siguro, pagdating din sa pera, kasi alam mo sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo na may kakayahan ka. Kakayahan kang i-handle ang isang relasyon, kakayahan i-handle ang pera, kaya mo mag-budget, mga bagay-bagay. May direksyon ka kasi. Ikaw ang Libra na may direksyon. At kapag pumasok ka sa isang relasyon, ayaw mo ng lokohan. Ayaw mo ng lokohan. Maging lalaki ka man, kahit anong gender mo, Libra. Ikaw ang Libra na ayaw mo ng lokohan.
Kung lukuhan din lang, di wag na lang. Parang ganun ang enerhiya mo na napipick up ko yung boses mo eh. At ikaw rin mismo, no, wala kang balak din. Kumbaga, wala ka rin balak lukuhin yung tao. Kung sino man yung, let's say, manliligaw ka. Or makikipag-fling-fling ka lang. Ayaw mo nang ganun. Kung relasyon, relasyon. Kung tayo, tayo. Kung ayaw mo, diwag. Parang ganun ka. Which is siguro dati, ikaw yung iba siguro sa inyo, ikaw ang Libra na meron ka ganong klaseng ginawang kalokohan, Before, ganon ang enerhiya mo. Dahil tinan mo naman ang kulay nitong dalawang barahang ito, no? Pareho, di ba? So, malamang before, ganon ka. Nanloloko ka, na gano'n, maano bang sitwasyon ng ginawa mo, Pero ngayon, ang enerhiya mo, iba na. Wala nang lokohan, wala nang tseche-boreche. Kung gusto mo lokohan, sige, lokohan tayo. Pero kung gusto mo nang seryosohan, seryosohin kita. Yan ang mo. Pero dati hindi. Baka ikaw ang Libra na nag-mature na. So, hindi lahat ito para, reading to para sa, sa lahat ng Libra. Hindi sa iisang tao lang, Libra, maraming nasalapan ka pala sa question na sinend nyo, ha. At ang Libra po kasi September 23 hanggang October 23. So, etong reading natin, walang gender, wala ring edad. Kayo na ang bahalang mag-adjust. Okay? Hanap pa tayo ng iba mong energy, Libra. Dahil di naman para ito sa isang tao lang. Pero gagamitin ko pa rin yung baraha. And meron tayong temptation. Temptation. Yung iba sa inyong Libra, masasabi ko tiyakin mo lang na mayroon kang malinaw na pag-unawa sa kung ano man ang hinahanap mo sa isang pag-ibig or pag-iibigan. Okay, Libra? Love and romance. Okay? Magkaiba yung love at saka romance. Kasi ang love, pag-ibig. Ang romance, pag-iibigan. So, kailangan maging malinaw ka dyan kung ano ba hinahanap mo. Baka ikaw ang Libra na kulang or walang direksyon. Baka yung dati yung ugali na hanggang ngayon, hindi pa kayo nagmamature. Hindi nyo pa na nababago. Okay? Dahil malamang ikaw ang Libra na hindi ka pa sure. Umaasa ka lang na magiging successful ka. Parang umaasa na ando yung pag-asa. Pero Libra, kailangan mo pa rin mag-effort. Huwag ka lang bastang umasa. Effort kailangan din. Lalo na kung ikaw ang Libra na never pang nabigo sa panliligaw, or siguro talagang meron ka talagang self-confidence. Parang ikaw siguro yung temptation na nakalagay dito, Ikaw siguro yung tipo ng Libra na what you want, you will get. Yung parang ganun. Ala Sharon Cuneta. Parang kung gusto mo yun, mapapasa kamay mo. Kahit na ano pang So, malamang yung iba sa inyo. Pero Libra, not all the time maano mo yung temptation or makakaakit ka dito, Dahil hindi naman lahat ng oras ay pare-pareho. Ang gusto ang ibibigay sa'yo ng Panginoon, ng Diyos, So, may mga ganyan kang energy, Libra. Destiny. Meron kang destiny. Dito naman destiny. Destiny. Meron tayong destiny. Ibang Libra na ko dito. Speaking your word, voice. So, meron ako nakikitang voice, destiny. Yung iba sa inyong Libra, masasabi ko na ikaw ang Libra
na gusto mong baguhin ang mga pagkakamali mo. Yung direction ng maaaring yung kung meron ka ng karelasyon, yung direction ng inyong samahan, or yung mismong yung itself, yung direction mo, direction ng buhay mo, ano? Or baka yung iba sa inyo, yung kabuhayan nyo, trabaho. Yung iba siguro gusto mong balansehin ang working time mo, yung personal time mo. Baka masasabi ko dahil dyan nagsasuffer ang inyong relationship, ano? Kayo ng person mo. Baka ikaw ang Libra na palaging busy sa trabaho. Kaya no time ka na. Speaking your word voice. Or kung hindi naman ikaw, kasi kabuhayan mo to nakakita ko, malamang na busy ka talaga sa trabaho mo dito. O yung iba sa inyo, kasi nakatingin siya sa taas, ano? So masasabi ko na LDR kayo. Or naging LDR kayo. Mas lalo kayo napalayo sa isa't isa. At the same time, yung kalooban nyo rin nalayo sa isa't isa. Dahil kaunti na lang ang inyong communication, kumbaga malayo na nga kayo sa isa't isa. Let's say, ang tanging communication tool nyo is Facebook, magchat-chat, di ba? Or FaceTime, mga ganyan. So, busy ka na nga sa trabaho, malayo pa kayo sa isa't isa. Pati yung kakaunting pamamaraan na lang na communication nyo, yun pa unting-unting nawawala. Kaya no time na. Malamang itong person mo naging malamig na, o ikaw mismo Libra, lumalamig na. Kasi yung parang lumalabas sa bibig niya parang puti, di ba? Parang alam mo pag malamig, di ba? Pag nagsalita ka, may lumalabas na usok na puti. So malamang malamig ka na. Ikaw ang nanlamig or ang person mo ang nanlamig dahil less communication kayo dito. Pero yung iba sa inyong Libra, tingin ko sa iyo, nag-sacrifice ka ng husto dahil lang sa iyong relasyon at gusto mong ma-overcome yun. Libra, hindi mo siguro alam kung ano talaga ang pinagdadaanan ng person mo, ang iba sa inyo. Tingin ko itong person mo Libra, meron siyang pinagdadaanan. Tingin mo siguro ikaw, nakakita mo lang syempre yung side mo. So, dito sa samahan nyo, akala mo meron kayong issue. Kasi ganito si person ko, kasi ganyan. Pero, ang totoo niyan, meron pang ibang rason itong person. Malamang na meron siya nararamdamang depression, anxiety, meron siguro tong issue sa kanyang lugar na kinararoonan, Especially kung itong person mo Libra, let's say nagtatrabaho sa abroad or businessman or kung ano man ang niya, hindi mo naiintindihan yung kanyang side Libra. Kaya nagkakaroon kayo ng misunderstanding. Akala mo siguro na simpleng, busy na siya sa trabaho, hindi niya na ako binibigyan hindi siya nag-spend ng time sa akin. So nakakaramdam ka ng tampo, yung iba sa inyo, hindi lahat. Pero ang totoo niyan, Libra, itong person mo, meron siyang pinagdadaanan. Which is malamang hindi niya sinasabi sa'yo. Kaya ikaw naman, Libra, ang enerhiya mo, nagtatampo ka. Kaya parang akala mo, ikaw gusto mo ng manlamig. At ang tingin mo rin, nanlalamig na sa'yo ang person mo. Which is, maaari yung iba sa inyo, pero tingin ko yung iba sa inyo, Libra, itong person mo, meron siyang pinagdadaanan. Kaya huwag mo naman siya masyadong i-pressure. Yan lang masasabi ko. Okay, Libra? So, Libra, alamin natin ang feeling niya. Kung mahal ka niya, kung anong nararamdaman niya, ano ba ang pagtingin niya sa iyo, ano ba ang gusto niyang mangyari sa inyong relasyon, ano ba ang mensahe niya sa iyo na hindi niya nasasabi. Alamin natin ang kanyang enerhiya. Light. Solar plexus chakra. Tingin ko sa person mo, Libra, pareho naman kayong malakas ang loob. Malakas ang loob, ang tawag dito, yung may determinasyon, masasabi kong meron kayong ambisyon na gusto mong maabot, ikaw at ang person mo.
Kaya malakas ang loob niyo dito. Talagang, let's say, gusto niyo magtayo ng business. Kailangan natin magtayo ng business para ganito, ganyan. So, kailangan kumita tayo ng pera. Kailangan natin mag-ipon. So, meron kayong ganong klaseng lakas ng loob. Pareho din kayo malamang ng desire. Kung ano man yung gusto nyo, pagnanais nyo. Malikhain siguro yung iba sa inyo, maabilidad. Ayun, naalala ko rin yung words na maabilidad. Sorry. Yan ang gusto kong sabihin. Malikhain, maabilidad. At gusto ng person mo, maging maagap kayo sa kung ano man ang pagsubok na darating sa inyo. Yan ang gusto ng mangyari ng person mo. Solitude. Solar plexus, solitude. Maring may connection din ito sa inyong income, Libra. So, kung ikaw ang Libra na gusto mong maisaayos yung lahat sa inyong samahan, pera man, kabuhayan nyo, hindi ko alam kung mag-asawa kayo or kung anong connection ang meron ka dito sa person na to, Kung magka-live-in ba kayo or mag-boyfriend, girlfriend lang kayo at walang gender ito, I'm sorry. So, sa kabuhayan nyo to, ito siguro mismong pamilya nyo. Lalo na kayong, kung mag-asawa kayo na iba sa inyo, masasabi ko dito, gusto nyo kasi, siguro gusto niya ng bahay, makabili ng sarili niyang bahay, kahit maliit lang, kung titignan mo, maliit na yung bahay, di ba? So, malamang gusto niyo ng mag-solo, meron kayong mata mo, meron kayong pangarap, At, maaari may pag-aalala ka rin kasi may mga ibang tao rin na, syempre, hindi rin lang naman ang relasyon, hindi rin naman para sa inyong dalawa, May pamilya ka, may kinalakihan kang pamilya, may magulang ka, may kapatid ka. So, syempre, iba makikisa. Lalo na sa Pilipinas, tayo mga Pilipino is napaka-family oriented natin. So, malamang na meron ka rin pag-aalala sa mga family side mo or baka itong person mo rin sa family side niya. So, hindi lang kayong dalawa ang may dito ang may dream. Kaya tingin ko naman gusto ng person mo na maisaayos nyo yung ganong klaseng samahan nyo. And nakikita ko naman na hindi mo kailangan mag-alala dahil itong person mo pareho naman kayo nasa the same page. Pareho kayo nagre-reach out kung ano man ang inyong dream. Kaya naandito kayo, di ba? Ang color nyo, actually maraming color ako nakakita dito, aura nyo to there's more on yellow kasi so nagiging creative kayong dalawa. So maaari yung iba sa inyo long distance, yung iba naman siguro nagsama kayo, nagtag kayo, nag-tie up kayo kung ano mang ginagawa nyong pagkakakitaan na tingin ko talagang pareho kayo nasa the same page. At handa rin naman siyang maglaan ng oras para sa iyo. Lumaban sa pagsubok ng buhay. So, ganun siya. Ganun katapang itong person mo, Libra. Pero syempre, may oras din na pinanghihinaan ng loob itong person mo, Libra. Nanghihina rin ang loob niya. The Emperor. Hindi always na matapang siya. Hindi always na para siyang emperor. Hindi naman siya palaging ang tawag dito, palaging malakas, palaging determinado, palaging inspired. Siyempre, meron naandun pa rin yung panghihina niya, which is gusto niya magkaroon siya ng time alone dahil yun ata ang kumbaga doon siya nare-recharge kapag nagsolo siya. Wala siya nakakausap, wala siya na-encounter. So, gusto niya ng time alone. Gusto niya ng meron siyang freedom, may kalayaan, Lalo na kung nakatira kasi sa iisang bahay, yung iba sa inyo, Siyempre, nakakisama kayo sa biyanan nyo, or nakatira lang kayo sa ibang tao, o kung anumang yan. Meron dito sa Japan kasi share house mga ganon. Depende kung nasaan bansa kayo, Libra. So, kailangan nyo talaga pakisamahan. Yung mga kasamahan sa trabaho rin siguro, yung mga kasosyo nyo.
Basta Libra, ang tanging gusto ng person mo, magtulungan kayong dalawa. Walang lokohan pagdating sa relasyon, sa pera. At ang isa pang wish niya na gusto nyong mata mo, huwag kang mag-hesitate sa kanya. Huwag ka nang maghanap pa ng iba. Kasi gagawin niya ang lahat para maging maayos ang inyong samahan. Okay? Ganoon siya, Libra. Sagot ka niya. Emperor siya, sagot ka niya. Basta, sundin mo lang yung, hindi ka naman niya minamanipula as in a bad way, Kasi, alam niya na meron talaga siyang direksyon. At ikaw rin, alam niya na maganda nga tingin ko ang collaboration nyo ang magiging teamwork nyo, kung talagang pakikinggan nyo ang isa't isa, magkakaroon talaga kayo ng communication. Nakakita ko na magiging maganda talaga ang chemistry nyo. Okay, so Libra, itong person mo, may paraan at mahusay ito. Maparaan, hindi may paraan, maparaan. At mahusay siya kasi nga meron tayong solar plexus chakra at meron light. So gusto niya talagang mag-reach out doon kung ano man ang goals ang isiset nyo. Kahit hindi sa inyong negosyo, sa inyong relasyon. Pero syempre, mahalaga pa rin na tiyakin mo na wala talagang panlilin lang or ilusyon ang gumagana sa person mong ito. Sa kabila ng kanyang mga energy, malamang na nagpa-promise ito sa'yo, meron siyang mga sinasabing, eto ang gusto ko sa buhay, eto ang gusto ko, siguraduhin mo lang na yung totoo yung sinasabi, o hindi nanloloko, Ikaw nang bahalang mag-obserba at manmanan mo itong person mo to. Kasi tayong mga tao, Libra, yes, sa simula talagang in tayo sa relasyon, pero syempre dumadating talaga ang temptation. Kaya ito ang dapat mong pag-ingatan. Okay? Lalo na kung nasa abroad, di ba? Malungkot, malayo sa mahal sa buhay. Tapos may tukso na malamang na mahirap maanuhan dahil sa sobrang kalungkutan. Kaya mag-effort ka na lang, Libra, dito sa iyong person. Alamin natin kung ano yung magiging outcome yung tingnan natin. Basta nakakita ko dito, Libra, may temptation kasi malamang yung iba sa inyo naranasan na itong temptation. Yung iba sa inyo parating pala, ngayon pa lang, So, alamin natin kung ano ang sinasabi ng baraha. Jajang. Meron tayong transformation, pressure. Jajang. Depth lake. So Libra, ang masasabi ko dito magiging outcome nyo ng person mo maigi siguro dahil sa maganda naman ang inyong mga ugali, pag-uugali, let's say, Libra. Mukhang kayo ang Libra na may matitinong takbo ng isipan talaga. Tingin ko matinong talaga ang takbo ng utak nyo. Kayo, Libra, or maaaring itong person mo rin, Kasi sabi ko nga kanina, pareho kayo nasa the same page. Pareho ka siguro mataktika, Hindi lahat, yung iba, Ngayon, sa kabila ng inyong mga pinagdadaanan, sa buhay, sa inyong samahan, kahit yung solo-solo lang kayo, buhay mo dito sa pamilya mo, sa sarili mong kabuhayan, ang nakikita ko, yung mga bagay na dapat nyo talagang iwasan. Advice na ito mula sa higher dimension, Libra. Una, iwasan mo ang makalat na pag-iisip. Kailangan maging solid ka. Kahit nasabihin mong cloud yan, kailangan maging solid. Kahit nasabihin mong ang cloud is soft, kailangan mo maging solid. Okay? At yung kalat na pag-iisip. Maging may businessman kayo, Libra, ikaw at ang person mo, or wala. Basta, sa samahan nyo, dapat panatilihin nyo ang clarity. Kailangan nyo maging klaro. And then, ang lakas ng loob kasi, nagsisimula kasi yan sa
sa inyong pareho, lalo na kapag ang karelasyon mo Libra is may clarity, sigurado siya na ay ako lang ang mahal ni Libra, hindi ako niloloko ni Libra, then lalabas yung self-confidence niya. Pati ikaw rin, ganun ka rin, ano? Lalakas yung lakas ng loob mo. So, sa simula pa lang, tingin ko naman meron naman kayong ganong klaseng samahan, which is kailangan, yung iba sa inyo, baka hindi nyo ma-maintain dahil sa may temptation, yung iba sa inyo, kailangan i-maintain nyo yung pareho nyong ganyang klaseng enerhiya. Ano? Malamang yung iba sa inyo, ito pa lang ang parating sa inyo. Magiging malabo, or kumbaga, magiging malabo kasi yung tenga niya ang dami. Ano? So, maririndi ka sa mga chismis siguro. Kaya magiging cloudy ang iyong pag-iisip. Ano? Magiging, kumbaga sa pinggan, mababasag ang inyong mga pangarap dito. Kaya, kasi dito yung bahay, tapos nalulunod siya, di ba? Ay, nakakita niyo ba? Sorry. Hindi pala nakakita sa screen. Ako lang pala nakakita. I'm sorry. Dito, so, andito yung castle, tapos andito, di ba? So, meaning, lumulubog na eh. So, kailangan, mag-ingat ka na lang. Which is, tingin ko naman at pagsubok ito sa inyo ng universe. Pagsubok ito, Libra, itong temptation na to, pagsubok yan. Kaya kailangan tapangan nyo, lakas ng loob dito. Maging klaro talaga kayo sa inyong pagmamahal. Siyempre, sa isang samahan, hindi lang basta pagmamahal yan, di ba? Kailangan nyo rin kumayod, kumita ng pera. So, kailangan, pati sa ganung way din, maging klaro kayo kung ano ba ang gusto nyo, ano ba talaga ang dreams nyo, ano ba ang goals nyo, nais nyo matamo, kailangan maging klaro kayo dyan. Okay? And yung iba naman, mahihirapan kayong ma-achieve nyo kung ano man yun. Teka lang. Kasi nadulunod dito late death. Maaring meron kang sinet up na goals kayo o ikaw lang, Libra. So, tingin ko mahihirapan kang ma-reach out. Kaya talagang kailangan mong mag-effort, lumangoy para makalabas at makaahon at kaya pala dito ko nilagay. Kahit eto rin, kailangan talagang umahon para ma-reach out mo yun. So, meaning kailangan talaga effort dito. Kung meron kang sinet up na goals, rest and rejuvenate. Pareho siya nagme-meditation at dito rin. So, meditation. So, meaning, ang validation ko dito, kasi maaring isa sa inyo ang makaramdam ng lack of confidence. Yung pag-meditation niya, matamlay yung balikat niya, di ba? Makikita mo naman. Nakakita ko dito ang kakulangan ng kumpiyansa sa sarili, lack of self-esteem. Dahil sa mga kaganapan siguro sa inyong mga buhay, na yun ang magti-trigger. Baka ngayon pa lang, or yung iba sa inyo, nag-trigger na, Kaya talagang kailangan dito, ingat ka, Libra. Okay? Yung iba sa inyo, sa panlabas na anyo, malamang, na sa panlabas na anyo, mukha nyo siguro, maaring mukhang maayos ng lahat, pero deep inside, hindi kayo okay. Talagang nalulungkot talaga kayo dito, pero hindi nyo pinapakita sa mga tao, or let's say mag-asawa kayo, meron ka talaga nararamdaman na lungkot, pero dahil ayaw mo ipakita sa mga magulang mo, sa mami mo, sa daddy mo, kasi baka mag-alala sila, o yung iba sa inyo, sa una lang kayo sabik na sabik sa relasyon na to. Tapos pagkalipas ng ilang buwan, wala na. Wala na yung determinasyon, wala na yung goal, wala na yung ambisyon, yung siniset nyo. Or nawala na kayo talaga ng totaling direction. Yung inyong goals, nakalimutan nyo na siguro, kaya eto, matamlay na yung balikat niya. Tingin ko, hanggang dito na lang sa Libra, maglalabas pa sana ako ng isa. Parang, andito na yung confirmation So, ganito ang magiging outcome nyo, Libra, ha? Salamat nga pala sa question na sinend nyo. Ang dami-dami. Thank you. At Libra, maraming salamat po sa nag-request ng connecting with your loved ones at saka Akashic Record. At saka, yes, yung tarot reading din. Thank you sa mga nag-request. At sa mga cross-watcher, maraming salamat at naligaw po kayo dito. Sa mga bago ko pong subscriber, maraming salamat din po. Salamat sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.